Nang matapos ang semifinals sa pagitan ni Gobta at Karyon, ngayon ay dadako na tayo sa finals kung saan maglalaban naman si Masayuki at Gobta. Kaya naman wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, simulan na natin. Nagsimula ang mga tao na magpustahan kung sino ang mananalo sa dalawa, kaya naman si Rimuru ay nakipusta na rin sa pangalan ni Gobta. At ginawa niya ito hindi dahil inaasahan niyang ito'y mananalo, kundi bilang pagtanaw ng pasasalamat dahil sa ginawang effort ni Gobta. Nagsimula nang i-announce ni Sokka na magsisimula na ang laban sa pagitan ni Masayuki at Gobta, at doon ang refereeing si Diablo ay sinimulang itaas ang kanyang kamay na kinatahimik naman ng mga tao. Napansin ni Rimuru na kahit ang mga babaeng manonood ay napapatulala kay Diablo, subalit nagkunwari itong hindi ito napansin, at kapag daw natalo ni Gobta si Masayuki, ang kanilang problema ay mareresolba na rin. Subalit kung si Masayuki naman daw ay singlakas pala ni Hinata ay walang pag-asong manalo si Gobta, subalit kahit anuman daw ang maging resulta ng laban ay tiyak na makakakuha siya ng mahalagang impormasyon kay Masayuki. Bukod pa raw doon ang natural na pagiging maswerte ni Gobta at isama pa dito ang presensya ni Ranga, ay tiyak na bagay raw upang testingin ang lakas ni Masayuki. Pagkatapos ipakilala ni Sokka sila Gobta at Masayuki ay nasa gitna na ng arena ang dalawa, subalit sa loob-loob ni Masayuki ay sumasakit na ang ulo nito sa gulo na kanyang pinasok. Pagkatapos daw mapanood ni Masayuki ang laban ni Gozer at Mezer ay naisip nitong kapag nakalaban niya ang isa sa dalawa ay tiyak daw ang kanyang kamatayan. Kaya naman nang mahikayat niya daw si Gozer na sumuko sa kanilang laban ay tuwang-tuwa siya sa kanyang isip, subalit nang makita niya ang laban ni Gobta at Karyon ay sobra na naman itong nalugmok sa kanyang sarili. Natanong ni Masayuki sa kanyang sarili na paano daw ba siya mananalo dahil malahalimaw daw ang lakas ng mga participants na kanyang makakalaban. Nawalan daw ng ganang kumain si Masayuki kagabi sa pag-iisip na ang kanyang makakalaban ay di hamak na mas malakas pa kay Gozer, at tila ba siya ay naging isang death row inmate na naghihintay ng kanyang kamatayan sa darating nitong laban kay Gobta. Nang maisip ni Masayuki ang lahat ng nangyari sa kanya simula nang siya ay maging hero, ay masyado raw siyang na-overconfident sapagkat akala niya daw ay magkakaroon siya ng madaling buhay at malalagpasan ang kahit anumang problema na kanyang haharapin. Naniwala daw si Masayuki na dahil sa tulong ng kanyang grupo, sila ay hindi matatalo ng sino man at magagapi daw nila ang kahit sinong kalaban na kanilang makakaharap. Sa isip ni Masayuki ay gusto niya nang tumakbo sa laban, gusto niya nang lumayo sa lugar kung nasaan siya ngayon. Isang flashback ang pinakita kung saan tinanong ni Jinrai na kakalabanin daw ba ni Masayuki si Rimuru kapag ito ay nanalo sa finals at naging champion sa tournament. Gusto sanang sumagot ni Masayuki at masabi kay Jinrai na nagbibiro daw ba ito dahil paano naman daw sana niya gagawin ng pagtalo kay Rimuru. Wika naman ni Bernie ay hindi raw ba sila hihingi ng payo kay Yuki bago kalabanin si Rimuru dahil kahit naging madali ang kanilang laban ay hindi raw nila kailangang matalo sa finals laban kay Gobta. Sagot naman ni Jinrai ay maaaring sila yun mas man daw ay delikadong kalaban, subalit kung si Gobta lamang daw ang makakalaban ni Masayuki ay tiyak daw naman nanalo ito nang walang kahirap-hirap, at bago pa raw maisama ni Gobta si Ranga ay tiyak natapos na daw ang laban. Subalit sa isip ni Masayuki ay wala siyang idea kung paano tatalunin si Gobta, ngunit dahil malaki ang tiwala na binibigay sa kanya ay nasabi na lamang niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Bago pala magsimula ang laban ay ilang beses nang nagpaulit-ulit palang pumunta si Masayuki sa banyo upang hindi makaihi sa darating na laban at nasabing ano ang kanyang gagawin at paano siya makakabalik ng buhay pagkatapos ng laban. Habang ina-announce pala ni Sokka si Gobta bilang isang hobgoblin ay nasabi ni Masayuki na isa raw yun malaking kasinungalingan dahil alam niya daw na ang goblin ang pinakamahinang klase ng halimaw sapagkat paano raw ito nag-evolve upang magkaroon ng ganong klaseng lakas. Hindi na alam ni Masayuki ang kanyang gagawin at malapit na rin siyang maihi sa kanyang pantalon at bigla niyang naalala ang kanyang unique skill na The Chosen One dahil kailan niya lamang na-realize ang totoong epekto nito. Nagagawa kasi ng kanyang ability na puriin siya ng mga taong nakapaligid sa kanya kahit wala naman daw siyang ginagawa, at ang malupit pa rito ay hindi niya ito kontrolado dahil isa itong passive skill na hindi pwedeng palitan or pigilan. Nang kinaharap daw ni Masayuki si Gozer ay umepekto rin dito ang kanyang passive skill, at ayon daw sa kanyang pagkakaintindi ay nagagawa ng kanyang unique skill na automatic na siyang hahangaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nang mapagtanto ni Masayuki ang kanyang ability at makagawa ng plano ay medyo kumalma na ito, at doon ay nagsimula na magtinginan si Gobta at Masayuki, at napansin ni Masayuki na si Gobta ay hindi rin komportable.
Nang mapansin nito ni Masayuki ay inisip niyang maaari siyang manalo kay Gobta sapagkat sa naging laban niya sa Ingrasya ay ganun rin daw ang reaksyon ng kanyang mga naging kalaban, kung kaya't huminto na rin ang panginginig ng kanyang tuhod at naisip na kung gagana daw ang kanyang plano ay maaaring manalo muli siya nang hindi kailangang makipaglaban kay Gobta. Subalit soon ay marirealize niya na ang ganong klaseng pag-iisip ay napakawalang muwang pala or simpleng pag-iisip nga lang. Nagsimula nang sumugod si Gobta at makikita ang pagiging seryoso nito sa kanyang mukha at balak nitong gamitin ang fighting style na ginamit niya kay Karyon sa pamamagitan ng pagpwesto nito malapit sa dulo ng arena. Subalit si Masayuki ay dahan-dahan lamang sinundan ng tingin si Gobta na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Wika naman ni Sokka ay mukhang totoo raw na kapag attractive ang isang tao ay ibig sabihin rin daw pala nito na malakas din ang taglay nitong kapangyarihan na siyang pinatutunayan daw ni Masayuki. Wika naman ni Rimuru ay totoo man daw ang sinabi ni Sokka ay medyo exaggerated daw ang pagkakasabi nito na maaaring makasakit sa damdamin ng mga pangit. Patawang sabi naman ni Gobta ay tama daw ang nasa kanyang isip na kahit ano ang kanyang gawin ay mukhang hindi raw ito gagana kay Masayuki, kung kaya't hayaan daw siyang ipakita ang bagong tuklas niyang ultimate power. Nag-alala naman si Rimuru dahil mukhang magiging reckless na naman daw si Gobta at kung mangyari man daw ang nasa kanyang isip ay napapagod na raw siyang magsabi dito na tigilan niya na ang paggagawa ng kalokohan. Subalit umaasa daw siya na sana ay hindi raw pumalpak si Gobta sa kanyang binabalak. Biglang nagsalita si Raphael Sensei na nakapag-inquire si Gobta ng panibagong skill na Magic Wolf Summon at ito nga ay si Ranga at pagkatapos ay nagkaroon din ito ng extra skill na Unification. Nagulat si Rimuru at hindi makapaniwalang nagkaroon si Gobta ng panibagong skill. Subalit nagtataka ito kung paano nakuha ni Gobta ang ganong klaseng kapangyarihan at doon ay naisip niyang maaaring binigay ito ni Raphael Sensei. Kaya naman tinanong ni Rimuru si Raphael Sensei kung tama daw ba ang kanyang nasa isip. Ngunit si Raphael Sensei ay nanatiling nanahimik lamang, kaya naman si Rimuru ay hindi na pinilit si Raphael Sensei na sagutin ang kanyang tanong at hinayaan na lamang. Sinabi ni Gobta kay Masayuki na hayaan daw niyang ipakita ang kanyang bagong skill na Magic Wolf Unification at doon ay lumabas si Ranga sa likuran ni Gobta at pagkatapos ay nagsalib ang kanilang mga katawan at ang naging resulta ng kanilang pagsasanib ay malayo sa itsura ni Gobta dahil mas nangingibabaw pa rin ang itsura ni Ranga na kaya nang tumayo bilang tao. Sa loob-loob ni Rimuru ay napapamura ito sapagkat bakit daw sa lahat ay si Gobta pa ang nagkaroon ng ganong klaseng kapangyarihan sapagkat sa kanyang isip ay sobrang cool daw talaga ang ginawa ni Gobta at Ranga. Namangha si Milim sa nakita niyang transformation ni Gobta at mas lalo pa itong pinahype ni Sokka at sinabing isa daw rare ability ang pinakita nito na siyang nakakamangha raw talaga. Pagtatanong ni Sokka kay Diablo ay na-master na raw ba kaya ni Gobta ang power ni Ranga at patawang sagot naman ni Diablo ay kung nagawa raw ito ni Gobta ay masasabing naging makapangyarihan na raw sila ni Ranga bilang sila ay magduo. Natawa naman si Hakuro at pinagmamalaking disciple niya daw si Gobta at kahit daw ito ay hindi sing lakas ng iba ay nakipaglaban na raw ito dati sa mas malakas na Majin kung ikukumpara sa kanya at ngayon daw nakuha nito ang lakas ni Ranga ay mabubuksan daw nito ang kanyang potensyal. Sinabi ni Gobta na yun na raw ang kanyang oras at bago pa makita ng lahat ay biglang nawala si Gobta. Subalit sa mata ni Rimuru ay nakita niya ito ng malinaw. Kahit malinaw ding nakita ni Sokka ang pagkilos na ginawa ni Gobta, ay sinabi niya pa ding na wala ito upang ma-excite ang mga manonood at isang pagsabog na lamang ang naganap sa isang bahagi ng arena. Sumabog ang stage ng arena at ang impact ay tumama sa pader kung saan nakaupo ang mga tao at dito ay pinaliwanag ni Rimuru na nakita niyang sumugod si Gobta papunta kay Masayuki at dahil naging unstoppable na ito ay nalagpasan niya ang kanyang kalaban at tumama ito patungo sa pader. Inaasahan na raw ni Rimuru na may mangyayaring kakaiba sa gagawing pagkilos nito at doon ay hindi na nagawang makatayo ni Gobta kung kaya't dahil nawala na ito ng malay at lumabas na din ng stage ay tiyak na ang pagkatalo ni Gobta. Hindi nagawang kontrolin ni Gobta ang bago niyang kapangyarihan kung kaya't hindi niya nagawang pigilan ang kanyang pagsugod at nagresulta ng pagdiretso nito sa pader. Nadismaya si Benimaru sa nangyari samantalang si Shion ay pasikretong natawa naman at si Hakuro ay naupo na lamang sa tabi at hindi na umimik pa at nang sinabi ni Momiji na yun daw pala ang disciple ng kanyang ama ay mas lalong nagalit si Hakuro. Nagtataka ang mga tao kung ano ba ang nangyari at may isang nagsabi na yun daw ang isang teknik ni Masayuki
Kung kaya't nagsimula na naman silang sumigla at sinimulan na naman ang pagpuri sa hirong wala namang ginagawa na siguradong epekto ito ng kanyang skill na The Chosen One. Nagalit naman si Milim dahil nagawang maging cool ni Gobta sa kanyang mata, ngunit ang pagkamangha niya kanina ay napalitan ng sobrang pagkainis. Pinakalma naman ni Rimuru si Milim at sagot naman ni Milim ay tigilan daw ni Rimuru ang pagbe-baby kay Gobta na siyang sinang-ayunan naman ni Hakuro at magiging stricto na raw siya sa pagsasanay dito. Kaya naman nakapag-decide si Milim na sasanayin niya ng personal si Gobta at gagawin niya daw itong nakakabilib na mandirigma, subalit dahil alam ni Rimuru na ang tingin lamang ni Milim kay Gobta ay parang isang Pokemon, ay hindi ito pumayag. Lumipas ang ilang minuto, si Sokka at Diablo ay nakapag-decide na kung ano ang resulta ng laban. Kaya naman ang sasabihin na ni Sokka na si Masayuki ang nanalo ay isang flashback ang pinakita sa parte ni Masayuki. Nang sinabi pala ni Gobta na ipapatikim daw niya kay Masayuki ang lakas ng Magic Wolf Unification, ay na-realize niya na siya pala ay walang laban kay Gobta at hindi pa raw niya naririnig ang ganong klaseng skill. Nang mag-transform si Gobta ay naramdaman daw ni Masayuki ang napakalakas nitong aura at kahit alam niya daw na mayroong healing potion ang nakahanda para sa kanila, ay tiyak daw na hindi siya mabubuhay kapag tinamaan siya ni Gobta gamit ang malalaki at matutulis nitong kuko sa basura niyang armor. Nang sumugod na si Gobta ng napakabilis ay sinubukan ni Masayuking sumuko na sa laban dahil alam niyang hindi siya mananalo kay Gobta, ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Masayuking isigaw ang salitang susuko na siya at pagkatapos ay isang pagsabog ang naganap at si Gobta naman ay wala nang malay. Hindi nagawang mag-react ni Masayuki sa mga nangyari at nasabing hindi siya makakaiwas sa pag-atake ni Gobta at napag-isip-isip na kung mananalo siya kay Gobta ay kakalabanin niya si Rimuru at kung mangyayari man yun ay tiyak na ang kanyang kamatayan. Hindi naman tanga si Masayuki upang hindi niya ma-realize na wala siyang laban kay Rimuru dahil alam niyang hindi rin siya mananalo kay Gobta talaga. Ganon din kay Karyon at kung kakalabanin niya daw ang pinuno ng mga magi na nakita niya na ang lakas, ay tiyak na bugbog lamang o kamatayan daw ang kanyang aabutin. Kaya naman naisip ni Masayuki na i-admit niya na siya ay natalo sa laban at sa pagpapatuloy ng pag-a-announce ni Sokka ay pinahinto ito ni Masayuki at kahit nanginginig ay sinabi nito na siya ang natalo sa laban dahil obvious naman daw na nawala ng malay si Gobta dahil mismo sa kanyang sarili at sa totoo lamang daw ay hindi niya nakita ang ginawang nitong pag-atake kung kaya't mukhang marami pa raw siyang dapat matutunan sapagkat maaga pa raw upang kumalaban siya ng isang Demon Lord. Dahan-dahang binitawan ni Masayuki ang mga salita na yun upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang boses at pagpapawis ng kanyang katawan at pagkatapos ay inabot niya ang mic kay Sokka, tumalikod sabay alis ng arena at kahit anong tanong sa kanya ay hindi ito sinasagot. Habang nakataas ang kaliwang kamay ni Masayuki paalis ng arena ay nasa kanyang isip na kahit anong kanyang sabihin ay papabor pa rin sa kanya ang mga nangyayari dahil sa kanyang kapangyarihan sapagkat mas importante daw na makaalis siya sa senaryo na kanyang kinakaharap at doon ay natapos na ang laban nila Masayuki at Gobta at si Gobta ang nag-champion sa tournament at naging official na member ng 4 Heavenly Kings. So grabe ang haba ng laban na yan at nakakapagod talagang gawin ito pero sana ay nag-enjoy kayo at hanggang dito na lamang. Goodbye!